Napakagandang magtanim ng rosella sa timba. Ang timba na ito ay binili ng 30 pesos. Tapos ay binutasan doon sa baba para huwag ma-staka ng tubig. At nilagyan natin ng lupang mataba. Naglagay tayo ng rosella. Ang dinidilig ko lamang dito yung hasang ng isda na nilagay sa molasses. At sapagkat yan ay yan ay nasa timba lang, huwag yung patataasin dahil pati yung timba ay matutuwa paghangin. Atin agad kakapunin. Yan. Huwag tayong matutuwa na taas sa taas yan dahil malaking problema yan. At ito nabibili na yan ng pag itatali-tali nyo, dadalhin sa market. Yung iba ay nakikilala na sapagkat ito ay napakasarap na gulay. Ang asim. Ang kanya maasim. At siguro ito ay 10 piso na. Ay ito naman nakatanim sa lupa. Sapagkat ito ay nakatanim sa marami ibang halaman at yun din kakapunin. Pag hindi natin kinapun yan, tataas yan at kakanlungan yung ibang halaman. Pwede nating makontrol ang taas. At saka ang masarap dito ay itong mga magugulang na dahon. Yan ang masarap na gulay. Tingnan nyo, ito ay bagong tanim pa lang. Pero ako ay nakakuha na ng aming iuulam sa tanghalian. Palagay ko kulang-kulang na kalahating kilo na yung aking nakuha. Itong ating rosella sa timba ay namumunga na. Yan ang pinagmukan, no? Kaunting lupa, hindi ko nalagyan ng fertilizer at ako'y abalang-abala. Dapat ay nalagyan yan, ay hindi pa huli ang lahat, pagagandahin natin yan. At ang bulaklak niya ay yan, masarap kainin ang bulaklak niyan. Malambot, pwedeng gawing tea. At ang dahon naman ay tamang-tama, may asim na kaunti na pwedeng panghalo sa mga sinigang, pinakaasim sa sinigang. At ito'y bawat pag namumunga na, bawat dahon ay sa puno ng bawat dahon may lalabas na bulaklak. At pag bumuka na ganyan, pag namatayan, yun ay yung magbubuto. Kaya't napakaraming bunga. Kung kayo'y magtatanim ng marami, isang puno lang ang inyong kailangan. At ang paraan ng pagpaparami, puputo lang kayo ng talbos na gayong kataas, yung may dalawang sanga. O kahit tatlo, isa, dalawa, tatlo, itutusok ninyo sa lupa at yun ay mabubuhay na. Kung inyong tatakipan lalo ng timba, ng galon, hindi mahirap buhayin. Ito rin ay nakatanim sa galon. Hindi ganong class yung lupa na pinaglagyan ko sapagkat may krisis no sa lupa. Pag hindi ito tinukuran, tutumba yan. Kapag humapay naman yan, hindi bale sapagkat pag humapay yan, ganyan, babango naman pataas. Pero magandang kung ito aming tutukuran mamaya kahit ng maliit na kahoy para humangin man ay hindi matumba. Yan, dalawang yan, yung isa ay nakatanim sa timba na maliit, nakatanim naman sa galon sa container na maliit din. At ito naman yung nakatanim sa lupa. Si dalawang puno nakatanim sa lupa, halos walang pagkakaiba sa nakatanim sa timba. Ibig sabihin ay hindi mahirap alagaan at paramihin itong rosella. At yan ay marami pa tayong mga nakakalap dyan. Yan ay mabibili na ninyo sa bulanti ng nagkaralan mga ilang araw pa sapagkat tayo ay magbibinhi. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.